Eto. Ano pa nga ba? Eh di malapit na 'tong lumusot. Actually, para sa akin lusot na ito eh. Itong People's Initiative, bibilangin na. Bibilangin na yung pirma sa COMELEC. O, isipin mo yan. Nasa COMELEC na. Ibig sabihin, maraming gumalaw na mga distrito. Habang natutulog ka, habang natutulog tayo, while we were sleeping. Parang yung movie, di ba? While you were sleeping. Habang tayo nagbabakasyon, nakapasko, nasa ibang bansa yung iba, nasa probinsya yung iba, o yung iba kasama ang pamilya, kasama ang mahal sa buhay, nagpapasko, nagbabagong taon, umiikot ang People's Initiative. At ang narinig natin, mangilan-gilan lang. Ito pala, halos buong Pilipinas, nagpa-People's Initiative, may pirmahan na. O ito, nandyan na sa COMELEC. Ano pa? Kasi ibig sabihin, gumalaw sila. Kita mo, yan ba naman ay People's Initiative? Maniniwala kayo, sa isang banda, ito ay People's Initiative? Eh, may kumukumpas eh. Paano nyo hindi maiisip na may kumukumpas? Ngayon ay nasa COMELEC na. Siyempre, halimbawa, merong gustong magtsatsa. Siyempre, isang lugar may magpapapirma. Tapos yung iba naman, siguro mga makailang araw, buwan, meron ding isang lugar. Ay, oo, tama, pirma rin tayo. Pamirma din tayo. Ibig sabihin, kalat-kalat. Eh, ito parang nangyari nung Christmas season. Ngayon nasa COMELEC na? Paano naging People's Initiative yan? Ibig sabihin may kumumpas niyan. At yung kumumpas niyan, may finance. Hindi po madaling pakilusin yan nang walang pera. Abig, mag-isip po tayo dito. Hindi basta-basta yan na, kumbaga sa banda, alam niyo yung orkestra, ang dami, paano magsasabay-sabay yon? May gumaganon doon. Diba nakikita nyo may gumaganyan-ganyan? Eh ang dami ng distrito, sabay-sabay pasok. Ano yun? Nagkataon? Ano yun? Natsambahan? Ano yun? Walang involved na pera? Di nga. Ako'y nagtatanong lang. Kasi ang ganitong malakihang proyekto ng kumpas ay may pera yan. Sa aking opinion. Pero kung sasabihin nyo wala, ang isasagot ko sa inyo, di nga. Nagtatanong lang, totoo? Walang involved na pera? Nagkasabay-sabay lang? Bulain nyo, lelang nyo. Sa mga larawang ibinahagi ng Commission on Elections, makikitang natanggap na ng ilang mga local COMELEC offices ang mga signature form para sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, galing sa 400 munisipalidad at syudad ang mga signature form at patuloy daw itong nadaragdagan. Kasama dito ang District 3 sa siyudad ng Maynila, gayon din ang District 3 ng Quezon City. Grabe. At ang mga COMELEC Ang bilis kilos nyo talaga, ang bilis kilos. office sa Pangasinan. Sinimulan na rin ang pagbibilang para makita kung nakamit ang kinakailangang bilang ng mga pirma na 3% ng rehistradong botante sa isang distrito. Ito yung sinasabi kanina. Ito yung sinabi ni Senator Amy, parang binabastos nyo ang presidente. Sinabi na nga na divisive yung PI na yan. Abi, tuloy-tuloy nyo pa rin ginagawa. Abi, asal presidente na kayo. Itigil nyo muna yan. Sabi nga ni Senator Amy, pag sinabi ng presidente pinag-aaralan, it means itigil nyo. Aba, hindi nyo tinitigil. Ano ba ito mga to, astang presidente na? Ano ba nangyari sa Pilipinas? Parang wala na tayong Parang wala na tayong sinusunod. Ang galawan sa kamara, ibang klase. Meron silang kakaibang galawan. Walang pinapakinggan. Sabi ni Garcia, kapag nakamit ang tamang bilang ng pirma, magpapalabas ng certification ang lokal na opisina ng COMELEC na gagamitin naman ng mga nagsusulong ng People's Initiative sa paghahain ng petisyon sa COMELEC main office sa Maynila. Kailangan nilang makakalap ng di bababa sa 12% ng registered voters mula sa buong bansa. Mag-i-issue po ang NBank ng isang resolusyon. Yan binibilang na, kinukumpleto na yan, magdadatingan na yan. Yung iba nakarating na. Sunod-sunod na yan. Ang kailangan lang 12%, madali yan. Ang galing. Ano pa? Finding sufficiency in form of substance and ordering the election officers na may hawak ng mga signature pages at sinabit sa kanila to verify now the signatures. Titingnan po niya isa-isa bawat page sa form, alamin na sa iba registered vote
yung register voter. Isa sa alang-alang din daw ng COMELEC ang mga naglabasang report gaya ng bilihan ng pirma o kaya ay mga taong pumirma pero hindi alam kung para saan mabawi ang inyong pirma. Wala akong makakapagbawal din isang tao na magsasabi na hindi ko naman naintindihan yung pinirmahan ko so pinabawi ko yung pirmang yan. So yung local COMELEC namin will take Yan. Ito yung sa akin, tawagan. Okay? COMELEC sa Kung kayo ay nakapirma at hindi nyo alam yung inyong pirma, diyan mismo sa syudad ninyo, i-meeting nyo yung mga taong nakapirma. At ipapalabas natin dito. Halimbawa lang, diyan sa Baguio. Kunwari lang to, hindi natin alam kung meron nga diyan sa Baguio. Kunwari, diyan sa Antipolo na lang. Kasi may pirmahan na doon diyan sa distrito ni Jacob. Sabi okay. Halimbawa, sa Antipolo, may pirmahang naganap, hindi nyo alam. Yung mga pumirma, mag-ano kayo, usap-usap kayo diyan sa barangay. Tapos, sasabihin nyo, i-request nyo na binabawi namin yung pirma namin kasi hindi namin alam yung nangyayari. Hindi namin alam yung pinirmahan namin. Akala namin ayuda o may nagbigay ng 100. Ilagay nyo. Tapos, ilapit natin. Send nyo sa akin. Email nyo yung aking editor. Lalabas natin dito. Maganda, may ebidensya po tayo. Naka-video, di ba? So, kami yung pumirma. Binabawi namin. Sa mga nakapirma rito, or meron kayong kakilalang nakapirma, ipakita nyo itong video na to, sabihin niyo pwedeng babiin yung pirma. Magtulungan po tayo. Ating pong ordinaryong buhay, hindi ka rin basta pumipirma ng kahit na ano, nang hindi mo naman naintindihan yung pinipirmahan mo. Sa mga nagtutulak ng People's Initiative, may paalala si retired Chief Justice Artemio Panganiban. Batay sa isang desisyon ng Korte Suprema, minor revisions lang at hindi major revisions ang maaaring ipanukalang amyendahan sa pamamagitan ng People's Initiative. Yan, eto. May jurisprudence di umano na hindi pwedeng major revision kung galing ang tsa-tsa through People's Initiative. Yon ang tanong. Paano natin lilinyahan ano ba yung major, ano ba yung minor? Pag yan, hinawakan ng kamera, wala na tayong magagawa dyan. Sila ka Eric nga, kinulong. Eto nga si PRRD, idinimanda. Ngayon, dismiss yung kaso. Pero yung suspension ng gikan sa masa, andyan pa rin. Ano ibig ko pong sabihin? Mahirap pong basta-basta pagkatiwalaan yung kamera na, eto lang ang babaguhin. Ito, minor revision lang. Diba? Ang hirap pag nasingitan, yun ang nakakatakot. Hindi po tayo nagbibintang sa kamera na ito ay masisingitan. Pero ang tanong, posible ba? Very possible. Dahil sila ang makikinabang dyan Sabi nga ni Senator Amy, sila makikinabang. Yan ay hindi kaya maging presidente kaya gusto maging prime minister. May kinalaman dyan, ang direct niyan na makikinabang si Tamba. Second, yung mga congressman. May etsepwera nga ang Senado Napaka-posible na hindi lang minor revision ang mangyayari dyan. Hindi lang natin malalaman. Malalaman pa ba natin? Yung 450 unprogrammed funds, lusot na. That decision stands until now. That has not been reversed. Ibig sabihin daw ng minor, madaling maintindihan ng tao ang issue hindi tulad ng mga economic revisions at pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Hindi raw kasi tulad ng Constitutional Convention o CONCON o Constituent Assembly o CONAS. Sa People's Initiative, walang pagkakataon para maipaliwanag ng husto ang issue. Ito raw ang desisyon. Ito, maliwanag. Hindi pwedeng palitan yung form ng government natin. Ibig sabihin, according dun sa jurisprudence, hindi pwedeng from presidential maging parliamentary. Yan po yung ideal. Yan po yung nasa batas. Yan yung naayon sa jurisprudence. Ang tanong, masusunod ba? Di ba? Yun ang hindi natin alam. Medyo delikado. Ang sa atin, bakit pa tayo pupunta dyan? Yung ayuda nga para sa pirma, nangyari. Mas maganda, wag na lang muna sana. Hanggat sila ang nandiyan dyan. Tingnan nyo isang nakakaduda. Sinabihan na alisin sa kamera pero itong kamera ay tuloy pa rin ang pagpapapirma. Sinabihan na ng presidente na sa Senado po ito. Nasunod ba? Hindi rin. At kahit masunod, sila rin yun Kamara, Senado, wala din. Ang importante dito kayo. Kayong taong bayan. Dapat kung may papalitan, kasama kayo sa debate, kasama kayo sa diskusyon, kasama kayo lahat. Sa tingin ninyo, sa mga politiko natin ngayon, hindi kayo mai-etsa pwera? Ewan ko na lang. Ako, hindi maganda opinion ko about it.
ng Korte Suprema noong 2006 sa kasong Lambino versus Comelec nang isulong ang People's Initiative para gawing parliamentary ang gobyerno. Kailangan yung maintindihan ng mga tao ang ating panukala. Kung hindi maintindihan ng mga tao, mahirap silang bumoto. They cannot vote intelligent. Sorry po, pasensya na po. Alam ko yung intention ni Sir, no? Maganda yung intention ni Sir. Kaya lang, tama po yung intention, no? Kaya lang, ayaw na namin pumunta dyan kasi nga, yung maiintindihan ng tao. Kaya nga tayo nagkabudel-budel, hindi naiintindihan ng tao pati pagboto, eh. Yun ang problema nating malaki dyan. Pagka umikot, ang impluensya, binabahay-bahay yan, at umulan ng ayuda dyan, good luck sa atin. Hindi siya makakaboto na ito pala ay makaka-epekto sa kanilang pamumuhay. Dahil People's Initiative, sabi ni Panganiban, dapat taong bayan ang nasa likod nito, hindi mga politiko o taong gobyerno. Para hindi pagdudahan ng Doon pa lang duda na ako eh. Kung People's Initiative, dapat ang nagsimula people. People's Initiative nga eh. Politiko nagsimula niyan, hindi naman mamamayan. Sa kanila galing yan eh. Kaya hindi totoong People's Initiative. motibo, sabi ni dating Senador Richard Gordon na miyembro ng 1971 Constitutional Convention, dapat magsabi ng totoo ang mga nasa likod nito. They had to be forthright. Kasi pag binago mo ang Constitution at lumabas yan na merong hidden agenda, talagang hindi makakalusot sa tao yan. Para sa Merong hidden agenda. Maliwanag na maliwanag, may agenda eh. May agenda dyan. Isipin mo, ang bilis eh. Ako, pag ang isang bagay, biglang bilis. Minamadali dahil gusto agad maisakatuparan. May agenda dyan. Wag na tayong magmaang-maangan. Ay, sinasabi din niya nila Senator Amy. Hindi nga sumusunod, isipin mo. Tapos napakatahimik ni Tamba. Hindi niya sagutin yung paratang ng pinsan niya. Di ba? Doon na lang kaduda-duda na. Tapos ngayon, ang tingnan nyo. Ang usapin ngayon, binibilang na sa Comelec. Ganun po sila kabilis. Bilis kilo sa mga ano. Next po tayo. Department of Budget and Management o DBM ang inihaing petisyon ng grupo ni Albay 1st District Representative Edsa Lagman sa Korte Suprema. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nirereklamo na itong 450 billion unprogrammed funds. Kamara, ang active nyo talaga. Grabe. Ang laki ng pondo nyo samantalang yung confidential funds ni Sara, sinilip nyo pa ang liit-liit. Ito, 450 billion unprogrammed. Let me repeat that. Unprogrammed. Ibig sabihin, kahit saan po yung gamitin. Basta naka-standby yan, dito yan sa kamera, gagamitin yan. Kita nyo na? Kailan yan? Eto na, lusot na. Nagkumokusyon sa legalidad ng sobrang halos 450 bilyong pisong unprogrammed funds sa 2024 national budget. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, maaring bunga ng pagkakaiba ng interpretasyon ng dahilan ng petisyon. Pero para sa kalihim, hindi labag sa konstitusyon ang dagdag na unprogrammed funds, lalo pat standby funds lang ito sakaling merong dapat na paglaanan ng pondo ang gobyerno. Tatandaan nyo, sinabi niya, ang unprogrammed funds, standby funds lang. Sa tingin nyo, yung standby funds na yan, hindi magagamit? Hindi rin ani automatiko ang pagpapalabas ng pera para sa naturang alokasyon dahil magdedepende ito kung may sobrang kita ang gobyerno. Our definition, hindi po siya unconstitutional. Why? Kasi nga po, hindi po siya kasama dun sa talagang budget. Hindi siya kasama dun sa talagang budget. So yung talagang budget, yun ang pwede lang. Ito hindi talagang budget. Pakilinaw po, madam. Hindi siya talagang budget. Ang gulo. Hindi raw unconstitutional. Ito lang ang masasabi ko dyan sa 400 billion unprogrammed funds. Simula 2022, hindi ko na kasi na-live ko na po ito kaya alam ko eh. Hindi ko lang masabi sa inyo yung exact figures. 2022, maliit pa yung unprogrammed funds. 2023, lumaki. 2024, lumaki. 400 billion na nga. In short, palaki yung unprogrammed funds nyo. At pag kinumpare ito sa ibang administrasyon, ito yung pinakamalaki. Naiintindihan po ninyo? Kaya nga yan nirereklamo. Ang lakas nyo makasilip sa mga confidential funds, pero ito, kayo naman pala meron. Kinwestiyon yan ni Senator Pimentel. Ngayon, kine-question ngayon ni Lagman. Diba? Bakit palaki ng palaki?
Yung audit nga hindi nyo mailabas eh. Yung sinasabi ni Madam na nasabi niya ay re-requestan pa naman yan. Ha? Hindi yan basta i-release. Ganun din naman yung ano eh. Ay wag tayong magbulahan. Yan nga yung sinisilip ni PRRD, di ba? Yung pag-audit ng pera ng taong bayan. Sabi ng Kamara, pina-audit daw nila sa COA. Sabi naman nila PRRD, hindi. Kasi yan, hindi audit. Iba po yung audit by certification, yung sinertify mo lang. Iba yung audit na binusisi mo, in-itemize mo. Halimbawa, nag-order ka, eto, adobo, 100 pesos. Sizzling, 100 pesos. Yun po yung audit, hindi by certification. Yung itemize, inilista mo lahat, naunawaan po. Yun ang sinasabi ni PRRD. Anong ginawa dyan? Audit by certification. Eto, kumain kami sa ganitong restaurant, ganito ginastos. Naiintindihan yung difference? Doon na nga lang hindi magkasundo eh. Eto pang bilyon ang usapan. Naiintindihan? Bilyon po ang usapan dito. Tapos sasabihin nyo, ganyan lang. Malalaman pa ba ng taong bayan yan? Bakit hindi nyo sagutin? Bakit kailangan ng unprogrammed funds? Bakit hindi nyo sagutin? Bakit palaki ng palaki? Ano bang Sabi nga ni Attorney Roque ata ang nagsabi nito hindi ko maalala. Kunwari, meron kang selebrasyon, meron kayong pupuntahang lugar, pwedeng pumatak sa unprogrammed funds. Diba? Hindi ko na lang maalala pero na-live ko yan eh. Naalala ko yung details, yung facts, hindi ko lang maalala sino nagsabi. Napakadelikado nun. Yung pera, yung sinasabi nga nitong alin na nito si Madam, yung talagang budget, hindi na nga natin mapa-audit eh. Yung talagang budget na sinasabi niya, hindi natin mapa-audit, eto pa kayang unprogrammed funds. Malabo yang mapa-audit. Kaya pupusta ako, kahit naka-standby lang yan, magagamit yan. Budget na mangyayari lang po siya pag may mga certain triggers na mangyari. Pustahan tayo, may certain triggers na mangyayari at magagamit yan. In my opinion, magagamit at magagamit yan. Hindi ko po sinisisi si Madam kasi siya naman ay sa budget lang eh. But let's be realistic. Mawawala yan. Magagamit yan. Pwede bang sabihin ng tao? I-audit nyo yan? I-itemize nyo yan? Kung merong pong magpadala sa Supreme Court, I think we welcome it. At least at the end of the day, we'll be able to, di ba po, malalaman natin kung ano ba talaga, di ba? Because from our end, we think it's constitutional. But sa kanila po, it's a differences maybe in opinion and interpretation. Sinabi pa ng kilihim na mas malaki pa nga ang unprogrammed funds noong nagkaraang taon na nasa 850 billion pesos. Dahil sa dagdag na halos 450 billion pesos, nasa 731.4 billion pesos ang kabuang unprogrammed funds na nakapaloob sa pambansang pondo para sa taong 2024. Ayon kay Pangandaman, ang prioridad ng alokasyon ng unprogrammed ay nakalagay naman sa probisyon ng 2024 GAA. May special provision sa GAA nung prioritization ng projects for release under UA. Siyempre, una dyan yung pag-PS, di ba? Pagkailangan ng funding for government workers, di ba? Salaries, kung magkulang. Second, social services, mga importante. And then, we have infrastructure. May prioritization. Samantala, mula sa 5.768 trillion pesos na national budget ngayong taon ay maaring umakyat na ito sa 6.2 trillion pagdating sa taong 2025. Tiniyak ng DBM na walang pagbabago sa babalangkasin na 2025 national budget, pwera na lang ang mga kailangang iprioridad para sa mga... Very active sila, very active. Ngayon naman pondo, tumaas. Hindi ko na po... honestly, hindi ko na po alam kung paano iintindihin sila. At hindi ko na rin maipaintindi sa tao bakit ito ang pinagtutuunan nila ng pansin. Bakit pagdating sa ganito ang bilis? Yung sinasabi ni Romualdez na iimbestigahan yung smugglers, wala na. Diba? Wala na. Kung ano-ano inaatupag. Ba't hindi nyo utapagin yung smugglers? Mangyayaring eleksyon. Mas lalaki ang pondo ng COMELEC pagdating ng 2025 ayon sa DBM dahil sa mangyayaring midterm elections at sa iba pang halalan na gagawin sa naturang taon. Mas malaking budget siguro because sa COMELEC kasi they will conduct the elections. Yun po. The national and local elections. Ang daming election po kasi pati BARM, pati barangay ulit.
Lahat. December. Ulitan. Oo. Ulitan. Sa farm nga pala, no? Sa BARM din po. Sila din po. Samantala, aminado naman ng DBM na sakaling magkakaroon ng plebisito para sa People's Initiative ay magre-release sila ng pera para dito. Matatanda na nasa halos 13 billion pesos ang naibalik na pondo sa COMELEC na may line item para sa pagdaraos ng eleksyon, referendum at plebisito. Actually, the money sa Ewan ko, basa po tayo ha, na maintindihan natin ang inyong mga, try nating basahin, no? So mag-komentaryo lang kayo, tingnan natin ang inyong masasabi sa mga nangyayari ngayong panahon na to. Grabihan kasi, sabi ni Arvin, manggagamit talaga yan, ilang taon na, kurap ang gobyerno, magnanakaw, kawawa ang Pilipinas, ang laki ng budget, ang car sa lisensya, papel hanggang ngayon. O, ayan, isa pa yan, dapat asikusuhin yan, yung lisensya. Yun, tama. Ha, ito. Sabi ni Tepoy Apoy, Coach, basta itinago may plano, yan ang kaduda-duda. Pag patago mo, in short, ginapang mo. Pag gumapang ka, nakakaduda yan, may plano. Pero higit sa lahat, ginapang mo na, minadali mo pa, sinaksakan mo pa ng pera, ay may plano talaga yan. Mag-iingat tayo, kababayan. Ha? Pagka napapansin ninyo, bilis kilos sila dyan, patagong ginagawa, sinasamahan, sinasalpakan kayo ng pera, magduda kayo dyan. Yang nagsasaksak kayo ng pera, magnanakaw. Kahit sino pa yan, kahit ano pa apelyido niyan. Naku, huwag kayo mag-ano. Sabi dito ni SG Cloud, magsipag lang tayo, Coach Oli. Kasi pag umasa sa gobyerno, wala tayong mapapala. Alam mo, may punto po. May punto rin naman si SG Cloud, no? Sa isang banda, tama rin naman. Magsipag din tayo mga Pilipino. Huwag tayo basta aasa lang sa gobyerno. Bagamat, responsibilidad natin na silipin ang mga anomalya sa gobyerno. Hindi pwedeng papabayaan natin. But at the same time, we're doing our part. Magsipag tayo sa pagtatrabaho. Huwag tayong aasa sa gobyerno. Siyempre, di ba, yung pagkain ng pamilya mo, iaasa mo ba sa gobyerno? Hindi dapat. Mali din. Pati, tandaan nyo, pati pagboto. Huwag nyong iasa sa gobyerno at huwag nyo rin iasa sa vloggers. Huwag nating iaasa sa vloggers ang pagboto. Kailangan nag-iisip po tayo. Nire-research natin. Etong politiko na ito, may resibo ba? Laging ganon. Kahit sino pa yan, kahit sikat pa yan, all the more kung sikat, kailangan nire-research natin. Siya ba ay sumikat dahil alak lang, dahil kapatid lang, dahil sikat lang yung apelyido, o talagang may nagawa? Tepoy Apoy, hello daw ha. Sa lahat ng DDS at Manatero. Chimney, bago tayo pumunta sa susunod na topic, basa muna tayo ng mga mangilang-ilan. May agenda dyan kasi alam ni Martin, hindi siya mananalo next election. Kaya minamadali na yan. Sabi dito, before Pasko pa yan nagpapapirma, kasalanan niya ni Senator Amy dahil alam niya ang plano, nakakaduda. Ito naman, duda kay Amy. I respect your decision, your opinion. Ako naman hindi naman ako talaga maka-Amy. Ayoko nga yan gusto ko lang, at least binubuko niya si Tamba. Meron tayong reference ngayon. Alam natin, hindi tayo nariligaw kay Tamba. Pwede nating bakbakan kasi meron tayong ebidensya. Cora Del Rosario, maraming salamat po sa stars. Next topic po tayo. Commission on Elections ang dagdag nilang pondo para sa plebisito sakaling matuloy ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon. Sinabi yan ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa gitna ng aligasyon na dinagdagan ng 12 billion pesos ang pondo ng komisyon para sa Chacha. Pero kita nyo ha? Okay. Nag-allocate sila ng pera para sa Chacha. May dagdag budget. At bakit daw nagka-budget? Sasabihin nila natural yon. Pero para sa akin hindi natural. Mamaya po ipapaliwanag ko anong anomalya, bakit, anong masama. Gano'n naman talaga Pag may gagawin sa gobyerno, kailangan ng budget. Mamaya po i-discuss ko kung bakit. Anong problema dyan? paglilinaw niya, desisyon pa rin ng COMELEC kung paano gagastusin ang pondo. Nauna nang iginiit ng COMELEC na ang kanilang dagdag pondo ay para sa paghahanda sa 2025 midterm elections. The money is already there. Pag kailangan na po nila ng cash for the purpose, we will release it. Meron tayong funding to push for the charter change. Meron tayong existing 12 billion under the GAA para to go through the process.
MJ Evangelista, shoutout. Samantala, Ito po yung tungkol diyan na sa budget na 'yan. Okay, sinasabi nila meron naman daw talagang pondo. Kasi bakit daw nagkaroon ng pondo yung tsa-tsa na 'yan? Meron naman daw na allotted para diyan sa tsa-tsa na 'yan. At ang sinasabi naman po ng iba, bakit napondohan na 'yan? Bakit nakalikop na sila diyan sa plebiscite na 'yan ng tsa-tsa kung people's initiative 'yan? Ang ibig ko po sabihin, 'di ba? Halimbawa, kayo ay may planong magbakasyon, mag-excursion, kayong magkakaibigan. Ibig sabihin, kung naplano ninyo ang budget, meron ng budget na allotted, nakalagay na idon, ibig sabihin, pinagplanuhan nyo na yan. At kung ito ay pinagplanuhan at nabigyan ng budget, hindi ito people's initiative. Kasi ngayon lang dumarating yung people's initiative eh. Ang sinasabi po nila, December pa, matagal na, meron ng may pondo na. Naintindihan? Sabi naman dito ni Gemma Pasyente, may pondo sa tsa-tsa pero sa DA wala. Dapat unahin ang kalam ng sikmura. Correct. Tama po. Kaya po alam mo, nakakapagtaka. Yung ganitong galawan na it proves, parang medyo, sa aking opinion lang, kung nakahanda na yung budget, may pondo na po tungkol dyan. Yung iba nga, sinasabi pa nga, namimigay ng ayuda. Saan galing yung pera sa ayuda? Kung mayroong budget para sa ayuda at dumadaan para sa pagpapapirma, isa lang ibig sabihin yan, napagplanuhan yan. At may gumalaw na politiko, may kumukumpas, di ba? Kaya nga itong mga nangyayari, pag binasa po natin, hindi po kayo maliligaw eh. Meron po talagang gumagalaw dito. Kitang-kita na po. Kaya ultimo nga si Marcos nagsalita. Katunayan na hindi ito parang bula na chismis na pinagkukwentuhan lang natin. Si Marcos nagsalita, si Subiri nagsalita, si Amy nagsalita, ang dami na pong nagrereklamo dyan. Bakit hindi sumusunod pa rin itong kampo ni Tamba? Dire-diretso pa rin. Pensahan din ni Pangandaman ang pagkwestiyon sa halos 450 billion pesos na unprogrammed funds sa 2024 national budget. Ang unprogrammed appropriations ay ang pondong nakastandby sakaling kailanganin. Gitang kalihim, konstitusyonal o naaayon sa batas ang budget. Pinadedeklara itong unconstitutional ng ilang mambabatas sa inihain nilang petisyon sa Korte Suprema. Ito yun lagi nila sinasabi, constitutional yan, constitutional yan, constitutional. Ito na mga nagrereklamo. Ultimo sa loob nila, buti nga may nagsasalita na eh. Senator Pimentel, ito naman ngayon si Lagman. Hindi ko alam kung anong motibo nila. But hopefully, totoo yung motibo. Pati nga mga Makabayan Black, nagsasalita na patungkol dito eh. Ito sila Raul. Pero sana totoo. Baka mamaya, nagpapaepa lang yan, nag-iingay para kausapin. Alam nyo na, pag kinausap, biglang tatahimik. Di ba? Para sa kanila, unconstitutional. Para sa mga nagrereklamo, naghahain ng petition, unconstitutional. Ang bottom line, kaduda-duda yung galawan na yan. Kaduda-duda ang galawan ng Kamara. Sabi dito ni Karaoke Bear, kaya nga minadali nila ang pagpasa ng budget, isinasabay nila sa SMNI hearings noong December. Correct. Hindi lang yan, sinasabay pa nila dun sa bombahan ng China dito sa West Philippine Sea. Kaya nga ako, tingin ko dyan yung bakbakan nila, yung binibira nila dyan sa West Philippine Sea para may maitago yung mga ganitong klaseng balita. Pinoy News File, sabi. Baka sa script nila si Tambi ang fall guy para di obvious na sila ang may alam. Great plan na yan sa tsa-tsa. Hindi ko alam. Sa tingin ko, ang makapangyarihan kasi si Tambi. Diyan sa Kamara, ang makapangyarihan diyan si Tambi. So, imposibleng gumagalaw yung nasa ilalim niya nang wala siyang kumpas. Arvin Vlogs TV. Inuuna ang tsa-tsa kasi sila ang makikinabang. Kawawat ang mga Pilipino pag natuloy ngayon kasi mga leader corrupt. Again, tama. Hindi nga ako payag. Ngayon mangyari ang tsa-tsa na yan. As J, akala ko presidente pinakamakapangyarihan sa bansa. House Speaker pala. Kaya nga pag naging Prime Minister pa yan, tapos tayo. Lynn Tasha, good evening coach. Everyone, bitay na lang ang kulang sa mga corrupt na politician. Hindi po mangyayari yan. Kasi sino ba magpapasa ng batas? Halimbawa ay death penalty sa mga corrupt. Sa tingin mo, ipapasa yan ng mga Kamara? Hindi. Sila ang delikado dyan. Sino ba mag-a-approve? Sino ba posibleng corrupt? Di sila rin.
O sino mag-a-approve? Sila rin. Sino magpapasa? Sila rin. Hindi nila, para silang nagbitay ng sarili nila. Malabo po yan. Maganda yung sinasabi ni Lintasha, kaya lang malabo. Kung pwede lang talaga ipatulfo si Tamba, mangunguna kami mga OFW na magreklamo, sabi ni Gemma Pasyente. Sino ipapatulfo mo? Papatulfo mo kay Erwin Tulfo o kay Raffy Tulfo? Kay Erwin Tulfo, lusot yan. Ha? Hindi ko alam kay Raffy. Hindi ko alam na stand ni Raffy ngayon Pero si Erwin, halatang nasa side ni Tamba. Sabi naman ni Rene Acupan, dahil puro drama lang yung mga sinasabi nila Marcos, Senado, kaya binabaliwala ni Tamba. O yun. Kaya kailangan talagang, maniwala ako dyan pag tinanggal si Tamba bilang House Speaker. O kaya, talagang alisan ng kapangyarihan. Mawala sa Kongreso yung tsa-tsa na yan.